Sinusunod na po ngayon ang Philippine Standard Time na itinakda ng Pag-asa. Dapat nakasynchronize o pare-pareho ng oras sa mga opisina ng gobyerno para mabawasan ng mga nalilate. Balitang hatid ni Jam Sisante. Alas 6 ng umaga ang pasok ng 2 anak at isang apo ni Thea pagbalik nila ng eskwela. Kaya para masigurong hindi sila malilate sa paaralan, maaga raw naghahanda si Thea. 4 o'clock, gumigising ako. Tapos habang nagluluto ako, naliligo na sila. Para pagkatapos nilang maligo, magbe-breakfast na sila. Yun. Basta bawat gawin nila, may oras. Halos lahat alam naman ang kahalagahan ng pagiging on time. Pero minsan, hindi ito nasusunod. Kaya isinabatas na ito ng gobyerno, ang Philippine Standard Time Act of 2013. Sa ilalim nito, kailangang nakasynchronize o pare-pareho ang oras sa lahat ng opisina ng gobyerno sa iisang Philippine Standard Time na itinakda ng Pag-asa. Pati ang mga pribadong estasyon ng telebisyon at radyo, kailangan itong sundin sa pagpapalabas nila ng mga programa. Ang National Telecommunications Commission ang naatasang manigurong susunod dito ang lahat. Kaya dapat i-synchronize yan para maging coordinated na talaga. Kasi alam naman natin, napapansin din namin na hindi halos pare-parehas yung mga oras. So, yun na nga yung impression na ang Filipinos daw are always late. So, gusto natin baguhin yan. Para sa ilan, magandang hakbang ng paghigpit ng gobyerno sa pagsunod sa tamang oras at umaasa silang mababawasan na ang mga laging huli. Tama lang po yun kasi po diba, para mas maging pantay-pantay po yung sa pagtatrabaho po nila, mas maging maayos po yung magagawa. Okay lang kasi para mas organize yung sa mga offices, di ba? Para mas maagang maayos yung mga trabaho. Jam Sisante, GMA News.